Ngayon, hindi sila tumitigil dun sa PCSO, mga kababayan, no? Yung sa PCSO, talagang ginigipit nila kung sino na tinatawag nila. Si Tulfo, tinatawag ng bayaran. Kung sino-sino na, kayo dyan sa mga Senado, bakit hindi nyo ituloy-tuloy yung, tawag dito? Yung pag-uusig dyan sa PCSO, no? Mga bossing, tinalakay na po yun. Miski po si Senator Tulfo, malamang sa alamang po, naliwanagan na, mga kababayan. No? Ngayon, ang ginagawa ni Maharlika para magmuka, no? Na magmuka na ang buong gobyerno ng Pilipinas budol daw, no? At isinasabwat pa si First Lady Lisa Marcos diyan sa PCSO daw, sa PCSO, no? Nag-greet lang ng happy birthday, milyonaryo. ang pakay na daw po ng PCSO at ni Lisa Marcos magpayaman, anak ng tinapa. Diyan po yung mga tao na yan ang nagpapababa ng kalidad, no, ng vlogging sa Pilipinas. Yan po mga tao na yan. Kaya tingnan mo, pag may nagsabi na merong pulburon video, tapos si First Lady Lisa Marcos binate si Mel Robles ng happy birthday milyonaryo, gusto na nilang palabasin sa taong bayan na may kalokohan po na nangyayari at kasabwat ang ating First Lady. Biruin mo ba naman yan? Tapos yung mga viewers nila, anak ng tinapa, Diyos ko po, lugmok na ang Pilipinas, kawawa na ang Pilipinas, bumati ang First Lady ng happy birthday milyonaryo. Isipin mo yun, mantakin mo yun, mga kababayan. Di po ba? Yung mga ganong style, yun pa ha, yung mga pati PCSO daw, may nanalo na naman daw. Ako, eto, sariling paningin ko po dyan, mga kababayan. Kung may nananalo, di ba? Di ba mas maging masaya tayo kapag may nananalo? Kasi merong isang Pilipino na makakaluwag sa buhay, mga kababayan. Mantakin mo yun, ha? Bumalik tayo. Mantakin mo, etong tatlong general o tatlong kernel o tatlong lumang tao, si Macañas, yung si Dado, anak ng tinapa kayo. Tapos yung isa na hindi ko alam ang pangalan. Biruin nyo yung mga pinapaniwalaan nyo. Nagsilbi kayo sa bayan, ang tataas ng ranggo ninyo, naging kapitan, naging general. Tapos pauto-uto kayo. Nagpapauto lang kayo doon sa sa walang katotohanan, no? Nung narinig ko, mga bossing, nung narinig ko si Pangheng Kepias, nasabi, tingnan nyo kung anong nangyayaring kababalaghan o kalokohan dyan sa PCSO. Eto, may ebidensya na ako, sabi ko. Nako, kapag naglabas ng matinding ebidensya, mga bossing, sabi ko, babanatan ko tong PCSO Kung ano man yung makita nating ebidensya na talagang, yung tugma, mga bossing, no? Babanatan ko tong PCSO. Sabi ko ganun. Putik, nung nilabas yung video, si First Lady, sabi ko, nako, ano kaya ito? Mukhang may video kasi kabado ko kapag may video dahil nga po yung pulburon video, mga kababayan, no? Yung pulburon video, sabi ko pag may lumabas na pulburon video talagang, tapos yung panahon na ginawa iyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kung sakali, habang siya ay nanunungkulan, babaklas ako agad na suporta. Tatalikuran ko kagad sila. Totoo pala yung sinasabi. No? Hindi tayo gagaya dun kaila Banat Bay, kung sino man mga Poncio Pilato na tipo bang sabi ni Pangulong Duterte, meron tayong presidenteng drug addict. Tapos nung makaraan naman, hindi ko sinabi yun. Tapos bubuhol-buholin pa nila. Ako, may lumabas na video, tapos sa panahon ng panunungkulan ng Pangulo, nangyari iyon at kitang-kita naman sa video, tatalikod ako ng suporta. Walang sabi-sabi.
mga kababayan. Pero dapat yon is sa panahon ng panunungkulan. So yun na nga, nakita ko yung video. Labas si First Lady Lisa Marcos, kinakabahan ako eh. Sabi ko, patay, mukhang may sambuatan niya sa PCS. So, putik na yan. Pinilit yung pinilit gawing ebidensya yung happy birthday milyonaryo. Putas, sabi ko. Wala na to. Ayoko na. Inano ko na kagad. Kumbaga, actually, kinlose ko na. Tapos, sinearch ko yung video. Sinearch ko yung video. Kitang-kita naman po sa lahat ng social media platform yung video. Hindi naman po itinatago yung pagbate ni First Lady Lisa Marcos kay Mel Robles. Mga kababayan, sabi ko, itong mga general na to, mga kapitan pa, mga general pa, syempre bago po tayo maging isang ganap na general o kapitan, napakadami pong pagsubok o pinagdaanan yung mga yan. Hindi basta, sabi ko, hindi basta-basta to. Tapos yung simpleng ganon, kinagat ng mga baka na ginames niya. Nagagaya tayo eh. Matagal na namin alam yan. BBM kami. Pero si Lisa ang gumagawa yan. At si, di ko maano. Sabihin nila nagalit ang mga sundalo kay PBBM. Sunod yung picture na pinakita ang uniform panahon pa ni Kopong-Kopong. Actually, ako po yung naglagay niyan, no? Dahil wala nga po tayo doon sa wala tayo doon sa ating studio sa Cayman. Pagbalik pa po natin, no, magagamit ulit 'yon. Ako naglagay niya kasi wala akong makita mga lumang tao. So lumang tao na lang linagay ko. Hanapin niyo po yung mga mga vlog niyan, tatlo na 'yan. Shout out sa nagbigay sa akin ito. Hanapin mo po yung mga vlog niyang mga yan, mga kababayan. Ano po? Yun yung mga makikita mo. Ramdam mo habang nagsasalita sila. Ramdam mo habang nagsasalita sila is ramdam mo na yung kita sa YouTube. Wala namang magbabayad dito sa tatlo na to. No? Kasi napakababaw din po ng napakababaw din ng mga pinagbabablog nila. Kagaya po natin, ako natatawa ako at natutuwa ako. Dahil merong mga nagko-comment dito, bayaran ka. May nagbabayad sa'yo. Natatawa ako at natutuwa ako, mga kababayan. Biruin nyo naman po. Kung ano-ano na lang ang pinagbabablog natin dito na, kumbaga, yung mga titulo natin, hindi tipo bang, although pro-government, pero hindi yung parang, kailangan, siguro kung may magbabayad sa akin o may nagbabayad sa akin, sasabihin, Mark, ayusin mo naman yung kasi sa gobyerno yung ibinablog natin, although pro-government, pero parang hindi appropriate. Ako po, masasabi ko yung mga title natin o yung mga hindi appropriate. Kasi po, galing sa akin. Although, alam nyo naman po ako, kilala nyo naman po ako na yung style ng vlogging natin bardagulan, mga kababayan. Ayan, di ba? Bardagulan. Para sa akin po, kung ako ang magbabayad kay Mark Ramos, hindi ko babayaran yan. Ito, patawa-tawa, pabardagol-bardagol. Tapos kung mag-title parang baka ng ginames na title yung linalagay. Ganon din po, doon sa tatlong matataas ang naging posisyon sa ating gobyerno, sa kasundaluhan, no? Ganon din po. Kaya lang, hindi mo babayaran itong mga to Kasi yung mga binablog nila, puro walang sapat na ebidensya. Puro tipong galing po sa puting ahas. Di ba? Galing dito sa kay ganyan. Ang palaya at naghahabol ng kota sa YT. Totoo po yan, mga kababayan, sabi ni Angel Ran. So, ang problema nila, araw-araw, gabi-gabi,
Ang problema nila, araw-araw, gabi-gabi, ano kayang content ang isasabihin ko bukas? Ano kayang kasiraan? Mahirap po yun eh. Kasi doon sa utak mo, iimbento ka ng content o ng sasabihin mo na ipaninira sa ating gobyerno, eh mahirap po yun. Unlike kung ano po yung talagang nangyayari ngayon, na katotohanan, ay wala. Ay, ganito nasa news, lumabas sa ganyan o, labas agad, di ba? Kaya mo i-vlog ng maayos. Sila, sa gabi, kada gising o kada tulog ng mga yon, nag-iisip kung ano yung i-content nila.